Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, resurrexit sicut dixit. Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo'y muling nabuhay, Alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, muli tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Binigyan tayo ng panibagong araw, panibagong buhay. Pero sa bawat araw, meron tayong nararanasang lungkot. Pero wag natin hahayaan na lamunin ng lungkot ang ating buhay. Sabi nga ni Padre Pio, mag-ingat tayo kapag sobrang lungkot tayo dahil hindi makakapasok at hindi natin mararanasan ang banal na Espiritu. Pero ang mabuting balita na sa gitna ng ating lungkot, magpapakita pa rin, magpaparamdam, at tumatawag pa rin ang Diyos sa atin. Siyang nagbibigay ng panibagong lakas. Siyang nagbibigay ng panibagong gana. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng tuwa at kapayapaan. Sa mga pagkakataon na kung saan hinayaan natin na tayo'y manghina dahil sa ating mga lungkot, dahil sa ating mga pag-aalala, dahil sa ating pagbabalik-balik na iniisip ang mga masasakit na kahapon, hilingin natin muli ang awat, pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makita na kahit nakakaunti, karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinangdarang, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama
Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming pinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay, at ito ang katunayan na muling mabubuhay pa ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig sa kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro, at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro, na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, Hesukristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panlulukan. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang laging sandigan. O pasalamatan ng Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ng magpamalas ay ang Panginoong Diyos, kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. Ang kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tubusin mo, poon, kami ay iligtas, ang pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia.
Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon, Pedro, Tomas, ang tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon, Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit, walang nahuli ng gabing yun. Nang nagbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong nahuli? Wala po, tugon nila. Ihulog niyo ang lambat sa gawiang kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi na nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli nyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno na malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit na gaano karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam na nila siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And Happy Easter pa rin po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung nabalitaan nyo ito. Ayon po sa pag-aaral, meron pa daw pong mas nakakamatay kesa sa paninigarilyo. Kung ginagawa mo daw ito, daig mo pa ang sumisindi o naninigarilyo ng 15 sticks a day. Ano po itong silent killer? Ayon po sa mga eksperto, tandaan niyo po ito loneliness. Ang kalungkutan ng pag-iisa ay nakakamatay. When you are lonely, you are like smoking 15 cigarettes in a day. Or you are like drinking 6 bottles of liquor in a day. Sipin niyo po yon. Kapag nakakaramdam ka ng kalungkutan ng pag-iisa, daig mo pa daw ang naninigarilyo, sinisira mo ang baga mo. Daig mo pa daw ang umiinom ng alak, sinisira mo ang atay mo. At sabi pa po ng mga doktor, yung mga palaging nag-iisa, mas madaling namamatay kesa sa mga taong marunong makisama. Ayan, mag-ingat po kayo
kapag kayo ay loner, kapag kayo po ay palaging nagkukulong sa kwarto, nakakaiksi daw po ng buhay yan. At ang nakakatawa po sa ating lipunan o kahit na po sa ating gobyerno, masyadong marami pong advertisement, marami po tayong mga babala tungkol po sa epekto ng paninigarilyo. Di po ba? Nakikita nyo yan doon sa pakete ng sigarilyo. Smoking kills. Pero wala pong binibigay na warning o babala tungkol sa nakakamatay na epekto ng kalungkutan. Ang mabuting balita, ayaw po ng Diyos na tayong mga taong minamahal niya ay manatiling nalulungkot. Kung matatandaan niyo po sa Genesis, pagkatapos daw po ginawa ng Diyos ang langit, ang lupa, ang bundok, mga halaman, ang hayop, sabi niya, gumawa tayo ng tao na sa muka at wangis natin. Nag-uumapaw po ang pagmamahal ng Diyos. At hindi po gusto ng Diyos sa manatili lang yung pagmamahal na yon sa Kanya. Dahil sa pagmamahal na ito, gusto ng Diyos na meron siyang mapagbigyan. God opposes loneliness because God is love. Hindi po ba, hindi mo masasabing tunay ang pagmamahal kung nag-iisa lang ito. Amen? Oo, may kalungkutan sa pag-ibig. Oo, nasasaktan ka minsan kapag nagmamahal ka. Pero hindi natatapos ang pagmamahal sa kalungkutan. Kung magpapatuloy ka, kung lalaban ka, kung magsusumikap ka, saan dapat matapos ang tunay na pagmamahal? Sa tuwa, sa galak. Yes, love may be difficult. True love may have its challenges. But the ending of true love is joy. Amen? Love hurts. And yet, when you truly love, someday, it will not hurt anymore. Amen? Kaya nga po sa Ebanghelyo, nagpakita po ang ating Panginoong Hesukristo sa mga nalulungkot at nalulumbay niya mga apostol. Habang sila po ay nangingisda, inalis ni Kristo ang kanilang pagkalumbay, ang kanilang kalungkutan sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita. Napakagandang paalaala po nito, di po ba? Sa atin po lahat, mga kapatid, ang muka ng pag-iisa at ng kalungkutan ay madalas nakatago. Sila San Pedro at yung po mga ibang alagad niya, mga apostol, dahil po sa lungkot nila, naisipan nilang magtrabaho. Gusto po nilang bumalik do sa dati nilang buhay. Para lang hindi nila maramdaman yung sakit, yung bigat ng kanilang mga kalooban. Dahil sila'y nangungulila. Pero hindi dahil nagtatrabaho sila, hindi po ito naging dahilan para mawala yung kanilang lungkot. Tingnan niyo po, work will never drive away your loneliness. Being busy sometimes will not give you peace and joy. Only by having a true relationship with God, it is there that you will experience true peace and joy once again. Kaya, wag niyo pong isipin, lahat ng mga nakakaharap mo, lahat na nakakasama mo, lahat na nakakasalamuha mo, masaya. Minsan, yung mukha niya nakangiti, pero hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanyang kalooban. Baka sa puso niya, baka sa loob niya, meron siyang lungkot, nalulumbay siya. Di po ba? Sana maging sensitibo po tayo minsan sa iba, sa mga nakakasama natin, sa mga nakakatrabaho natin. Hindi dahil araw-araw na pumapasok sa trabaho ang isang tao, masaya na siya. Di po ba? Hindi lahat ng mga kumakayod ay may gana. Minsan, napipilitan lang sila. Minsan, tinutulak na lang nila ang kanilang sarili na pumasok sa trabaho. Marami po sa mga nagtatrabaho ngayon, may nilalabanan na lungkot. Amen? Pero, ang mabuting balita, ito po, na kahit na tayo ay malulungkot o malulumbay minsan, magpapakita ang Diyos sa atin. Sasamahan at sasamahan tayo ni Kristo kamukha ng ginawa niya sa kanyang mga apostol. God will meet us where you are. And our resurrected Lord will not judge our bad feelings. Hindi po tayo huhusgahan ng Diyos sa sama ng ating nararamdaman. Anuman
Ang bigat ng iyong kalooban, nauunawaan ng Diyos yan. Jesus understands our sadness, our loneliness, and God embraces us in our hurts and in our pains. Pero habang nauunawaan po tayo ng Diyos sa ating mga kalungkutan, dapat po kapatid, mag-ingat din po kayo dito. Yes, allow yourself to cry. Yes, it is your right to be sad. Tao ka din. Talagang nasasaktan ka, talagang dadaan ka sa lungkot. Pero tandaan niyo po, kung malulungkot ka man, huwag mo naman patagalin yan sa puso mo. Amen? Allow yourself to be sad. And yet, do not take long. Because though loneliness is not a sin, it can create conditions that makes it easier for us to sin. Tandaan niyo po yan. Hindi po kasalanan ng kalungkutan. Ha? Pero kapag nalulungkot ka, madalas yan yung nagiging daan o nagiging pintuan para magkasala ka. Kapag nalulungkot ang tao, nagiging mahina siya sa tukso ng demonyo. Kaya nga, kung magpapadala ang tao sa kanyang kalungkutan, mahuhulog at mahuhulog siya sa kasalanan. Understand that many of our sins starts with our loneliness. Examples, when you are lonely with food, you become gluttonous. Di nyo po napansin? Takaw-takaw mo, hindi ka tumitigil sa pagkain kapag mag-isa ka lang na kumakain. Ganyan po talaga, di ba? Kapag nalulungkot ka, kapag depressed ka, para lang maibsan yung iyong nararamdaman, mauubos mo yung isang timbang ice cream, di ba? Kaya nga meron mga iba na-addict sa pag-iinom. Kasi mag-isa lang sila. Ayaw nilang nalulungkot. Ang kanilang kaibigan, si San Miguel Beer. Hindi po ba? No. When you are lonely with technology, you become lazy. Nagiging tamad ka. Pag mag-isa ka, nandyan ka lang, nakaharap ka sa cellphone mo, sa gadget mo. Ayaw mong bumangon sa kama. Di po ba? When you are lonely with your body, you become lustful. Kung ano-ano yung mga masasamang pumapasok sa isip mo, pagnanasa mo sa mga babae, makalalaki. Dahil wala kang mabuti o masayang ugnayan o relasyon sa iba. Hindi ka naman makakaisip ng masama tungkol sa ibang tao. Di po ba? Kung marami kang kaibigan, kung meron kang kakwentuhan, kung meron kang kasama, o kung maganda ang iyong ugnayan o relasyon sa iyong pamilya. When you are lonely without friends, you become bitter. You become resentful. Nagiging napakasungit mo kapag wala kang kaibigan, kapag wala kang katuwang sa buhay. Di po ba? Kaya yung mga ibang matatanda po, senior, pagpasensyahan nyo na po. Kasi di ba yung mga kabarkada nila, isa-isa, nililibing na. Ikaw kaya yung mabuhay na walang kumakausap sa iyo. Magiging masungit ka din, magbibwisit ka din araw-araw. Di po ba? When you are lonely with money, you become greedy. You become uncompassionate. Pagpasensyahan nyo na po yung mga ganid. Yung talaga mga matatakaw sa pera, ang dahilan lang, hindi sila masaya. Kaya matakaw sa pera yan kasi kala nila yung pera, yung kayamanan, yun yung magpapasaya sa kanila. Pero di ba kapag marami kang kaibigan, kapag mahal mong pamilya mo, imbis na ikaw ay kumamkam, kumuha ng pera, magiging mapagbigay ka. Di po ba? When you are lonely without money, ayan, you become desperate, you become addicted. Hindi niyo po napansin kapag wala kang pera, wala ka sa tamang pag-iisip. Kaya nga yung mga iba, nakakapag-hold up, nagnanakaw, nagda-drugs. Kasi malungkot lang sila. Malungkot na sila, wala pa silang pera, kaya nawawalan sila ng pag-asa. Yan ang dahilan bakit nakakagawa sila ng masama, nagkakasala sila. When you are lonely without love, you become lost. You become suicidal. Isa pong napakasakit na karanasan yan. Yung nag-iisa ka, yung wala kang nararamdaman, na may nagmamahal sa'yo, na may tumatanggap sa'yo, na may umuunawa sa'yo. Kaya ano po yung naiisip na solusyon ng ibang tao para hindi na maramdaman itong sakit sa loob nila? Nagpapakamatay na lang. Yan po yung kanilang pagtakas
sa sakit ng kalungkutan. Kapatid, mag-ingat po kayo kapag nag-iisa kayo, kapag nalulungkot kayo. Dahil maghahanap ka ng bagay para magpuno sa ninanais ng puso mo. Pero tandaan niyo po, kahit na kailan, hindi mapupuno ng bagay ang hinahanap ng puso mo. Dahil isa lang ang palaging inaasam, hinahanap at gusto ng puso ng tao. Kailangan natin maunawaan ito, ang Diyos. Dahil ang Diyos ang gumawa sa puso na yan. Amen? Yes, there will be moments that we will be lonely. But remember, you may be lonely but never alone. We are never alone. Hindi tayo palaging mag-isa. Nandyan ang Espiritu ng Diyos. Kasama natin ang muling nabuhay na si Kristo. Kaya magdasal po tayo sa banal na misang ito. Buksan sana ng Diyos ang ating mga isip, ating tenga, ang ating mata, ang ating puso. Makita natin na ang Diyos ay gumagabay, ang Diyos na nagpapalakas sa atin. Mag-ingat kayo kapatid, nakakasakit ang kalungkutan, nakakamatay ang kalungkutan. Pero ang Diyos na muling nabuhay, siyang nagbibigay sa atin ng panibagong buhay, lakas at tuwa. Lumapit ka sa Kanya, manatili ka sa Kanya para pagkalooban ka niya ng panibagong gana. Amen. Nananatili sa piling ng Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng Kanyang simbahan, upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya na may ganap na tiwala at sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang buong simbahan naway pagpalibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa Kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan na mga kaloob mo at na mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos yung mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang pagkahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kami pinaghaharian mong naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Na isa na mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Florentino, aming arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming Santo Papa Francesco na tinawag mo na mula sa daigdig na ito. Nung siya'y bininyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kalungkutan ay nakakapanghina. Though loneliness is natural, it is bad for our health. Nakakamatay po ang kalungkutan ng pag-iisa. Kaya nga, yung mga matatanda na iniiwan nila sa home for the aged, makikita nyo, paunti-unti, nawawalan ng lakas, nawawalan ng gana. Pero yung mga matatanda na kung saan merong mga nag-aalaga sa kanila, mahal na mahal sila, kahit na pagkatanda-tanda nila, kahit na may edad na sila, makikita mo, napakaliksi. God made us not to be lonely, but God made us to be in a relationship with Him and with one another. Kung nakakamatay ang bisyo ng paninigarilyo, pag-iinom, mas nakakamatay ang kalungkutan. Kabaliktaran ng kalungkutan na pag-iisa ay ang makahulugan na ugnayan o mga relasyon na puno ng pagmamahal. Kaya nga po, kapatid, seek to have meaningful and loving relationship with your family, with your co-workers, with your neighbors, most especially with God. Baka nakakalimutan na natin na dapat tayo ay may ugnayan sa Diyos at sa ating mga kapwa. Yan ang isang daan para muli umusbong ang panibagong lakas, tuwa sa atin. Kaya po para sa ating assignment, please bring somebody to church today. Please go to church with somebody. Sisimba ka, huwag ka lang mag-isa. Magsama ka naman.
At kung kayo po ay nag-online mass, please bring somebody to celebrate the online mass with you. Huwag lang po kayo mag-isa na sumubaybay, makisalo sa banal na misa kahit na kayo ay nakalayo. Magtawag kayo ng iba. Dahil di po ba mas masarap na merong kasama. Amen? Mas nakakapagbigay ng tuwa at galak kapag may katuwang ka. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Aleluya, aleluya, salamat sa Diyos.